back to Endong's World Channel. So kamusta kayong lahat mga tropa? So this day ipapakita natin yung update sa ating mga bisiro na na-dehorn natin before. And bago ang lahat, syempre, paano nga ba natin dinihorn yung mga yon? And ipapakita natin yung proseso kung ano yung ginamit natin. So samahan niyo ako for today. Let's go! So guys, ayan, magandang araw ulit sa inyo. And ang time check natin is mag 4 PM na dito sa probinsya. And then ito yung mga kambing natin, update sa kanila. Ayan o, punong-puno ng pagkain. Merong kamoting baging, tapos yung napier grass naglagay tayo kanina. So ito yung update sa ating mga inahin, tapos yung anglo back natin o. So pinaghalo na natin sila para ma-stud na tong si Mikmek kasi isang taon na siya. And dito sa ating right side, yung ating mga local breeds, yan, simot na simot ang mga pagkain nito. Kaninang umaga, naglagay din tayo ng kamoting baging plus yung mga damo na nakuha natin dun sa taniman ng napier. So may mga tumutubo dun na grass, yung ligaw na damo. And kung igagrass cut man natin, sayang kasi pwede pa natin pakain sa kambing. So kinuha na rin natin yun, minano-mano natin na kunin, tapos binigay natin sa kanila. So ayan yung update sa kanila oh. Hindi sila gaanong umiiyak ngayon dahil nga busog na busog sila. Marami kasi tayong supply ng kamoting baging ngayon. So ipapakita natin and later i-explain ko sa inyo kung paano ko naman ginamit yung pinang-dehorn natin sa mga bisiro natin. And guys, bago tayo madako dun sa ating mga bisiro, pakita ko lang yung update dito sa ating mga Japanese bantam. Ayan, meron tayong dalawang hen na color white. So I'm not sure if hen ba tong isa rito or cockerel. Ayun. So ito yung mga Japanese bantam natin. Pakita natin sa mga habis dyan. Ito meron tayong ayan, lalaki. Ayan, ayan. Siguro ito talisayan ang kulay. Tapos aray ko, medyo gutom sila. Ayan. Pakita natin. Oh. Ayan. And then dito sa kabila, ayan, ito for sale nga pala itong isa rito. Ayan, for sale ito. So sa mga gustong mag-avail, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Endong's World, and then pag-usapan natin yung presyo nito. Mas mura siya ng konti kasi nga siya ay medium legs. So ayan, kunin natin. Ayan. Ayan po, for sale. So napaka-pogi. Sa mga interested oh, ibenta natin to kasi marami tayong cockerel ngayon. Ayan. Alis bantam. So guys, dito nakalagay yung ating mga breeders para just in case na gusto nilang mag-breed, mas may privacy sila. Kasi pag i-free range natin sila dyan sa baba, ang mangyayari isawayin sila or papaluin sila ng malalaking manok, kagaya nito. Ayan, so ayan ang purpose yan kung bakit nakahiwalay sila. If interested kayo bumili ng ating Japanese Chabo Bantam, mag-PM lang kayo sa ating Facebook page, Endong's World, para pag-usapan natin. And then andito tayo sa area ng mga kamoting baging. Ayan, yun na harvest ng tito ko last day. So
So ito yung mga stock natin ng siguro pang ilang linggo. Ang ginagawa namin, ini-imbak namin para yung moisture niya is mabawasan before natin ipakain, kasi may mga kambing na hindi sanay kumain ng kamuting baging. So ang nangyayari, nagiging basa yung kanilang poop. Hindi naman totally na nagtatae, pero mas maganda na rin kasi na sure tayong magiging maganda yung dumi nila. Dahil mahirap na pag nagtae yung kambing, alam na natin yung pupuntahan nun. Mahirap pag talagang lumala na, mahirap nang gamutin. So ayan, laking tipid natin pag mga ganitong February, kasi maraming nag-harvest talaga ng kamuting baging. At saka libre ito. Ayan, naka-stock tayo. Meron pa sa likod, papakita natin. Ayan, meron pa tayo rito. Ang stock natin. Shoo! Ayan. Ang kagandaan nito, pag medyo naging tuyo na, gustong gusto ng kambing. Kaya pag may mga nag-harvest talaga ng kamote, much better na abangan ninyo sa mga area ninyo. So papakain sa mga kambing. Ayan pa oh, dami tayong stock dito. Iba nakahang dun sa may pader para mawala yung sobrang moisture content nung ating kamuting baging. Ayan, napakarami. Anli kumpay. So kukunin na natin yung ating mga bisiro para maipakita natin yung update sa kanilang sungay, para makita nyo na rin yung kung paano siya natanggal. So hindi na magtutuloy na tutubo yun kasi nalagyan natin ng gamot. Kunin na natin. So nasa likod sila. Yung inahin kasi na yun is gustong gusto yung mga ligaw na damo. Ayan yung update sa ating mga napier grass. Okay, yung part dito hinarvest na natin yung pakchong. Ayan, yung mga pinagtabasan tayo kanina. So ito yung ating purple napier. Ayan, lampas na rin sa height ko. Purple napier. Tapos doon sa part 9 yung makapal na part, pakchong yung mga yon. So, tara doon sa likod. And then sitaria grass. Ayan, sitaria grass plus pakchong napier. Ayan, pakchong. So dito tayo kukuha. Dito tayo kukuha niya ng ating gagawing plant material. Multiply na yung stocks nyo. Okay, punta tayo dun sa kambing natin. Kukunin na natin siya kasi mamaya may pupuntahan tayo. So kailangan nito is may balik na natin doon sa kulungan. So sila lang naman yung pinapastol natin. And then the rest, yung mga nasa kulungan, sila yung binibigyan natin ng kumpay. So ito yung inahin natin, oh. Napakasipag mga anak. Hinihingal na siya. Tapos napakalaki ng tiyan. By the way guys, yun nga pala yung anak niya, yung triplets. So last year nanganak din ito ng ng quadruplets. Sa kasamaang palad nga lang namatay yung dalawa. Ayan. So minsan mahirap talagang mag-alaga ng mga ng mga quadruplets line, pero awa ng Diyos ito nag-survive naman yung tatlo. And then yung isa binibigyan natin siya ng ng foster milk para masupply man lang yung pangangailangan niya, kasi pag hindi siya nakakainom ng gatas, ang mangyayari kasi posible siyang mabansot. So ayan, tignan niyo yung quality ng ating F1. Ayan, oh. Pansin niyo yung sungay niya, oh. Later papakita natin yan ng tutukan. Yan mga tropa, bago natin explain yung proseso, syempre kukunin muna natin sila, balik natin sila doon sa kulungan para mas ma-explain natin ng maayos, kasi kung dito yan, wala yung dehorning natin dito item. So mamaya papakita natin kung anong brand and then kung paano yung proseso. So let's go. So kunin na natin. Halina kayo. Paghapon. So ganyan ginagawa natin. Nakuha siya. Tapos susunod na rin yung mga bulinggit. Ligay rito, dali. Oh, bliksi. Tignan yung mga kinakain na damo kung ano-ano. Kahit ano pwede, oh. Oh. Oh.
legumbre. Gustong gusto nila yung ganyan. Ayan guys, oh, tignan nyo yung resulta ng upgrading natin. Oh. Ito nakuha niya yung kulay ng tatay niya, oh. Medyo may pagkadapol na rin siya. Itong hindi ko alam bakit ganyan ang kulay. Pero yung dalawa, kamukhang kamukha nila yung tatay nila. So 3 backlinks nga pala ito. Ibebenta rin natin to niyan once na mapalaki na natin. Shh, tara na. Dali. Tara. Dali. Talaga ayaw magpawat eh. Oh. Tara. Bukas na yan. Yan guys. Oh, sana sila? Ayun. Sige. Saka dito, doon na lang kita bigyan. Dali. Ayan, so explain natin isa-isa kung paano yung step and then ano nga ba yung ginamit natin para sa pagdidihor ng kambing. So, meron kasing mga klase ng dehorning na masakit tulad nung pinapaso. So yun, no, meron silang ginagamit na bakal. Yun yung isang proseso na ina-apply sa kanilang mga sungay. So ang ginagawa, papainit yon tapos papasuin hanggang sa mawala yung sungay. So yung age ng mga yon is hindi natin sure kung anong age nga ba yung mga yun kasi hindi pa natin na-try. And then may isa pang proseso. Tulad nitong atin, ang ginamit natin is dehorning paste, which is ito. Ayan. Dehorning paste, ang brand niya is Dr. Naylor. So ito, ina-apply siya at the age of 3 to 6 days old. So yung iba may 8 days old. Mas maganda kasi yon kainaman na edad para madehorn yung ating mga bisiro. So ito yung example na dehorn. Ayan. Actually, natutuyo na siya, oh. Ito, na-i-apply 2 weeks ago. So, ito yung resulta. Dinehorn namin to at the age of 6 days old. So, ayan, oh. Tignan niyo yung resulta, oh. Talagang tuyo na. Ayan, hindi tumubo yung sungay. Tapos yung isa pa. Kasi ito, tinry lang din natin dahil nga may nakapagsabi sa atin na effective nga daw. Ayan. At bakit nga ba dinidehorn yung mga alaga nating kambing? Unang-una, magandang tignan. Pangalawa, nakakatulong yun para maiwasan yung panunuwag nila kasi delikado po yung sungay ng kambing. So ayan, pag nasuwag kasi kayo ng kambing, may tendency na syempre may hindi magandang mangyayari sa atin. So much better na habang bata pa yung kambing is dinidehorn na natin kagaya nito. Ayan, ang kukulit nila. Gusto dumidi. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Tignan niyo yung sample ng kulo nila. So wala na, hindi na tumubo yung sungay. So mga tropa, ito yung ginagamit natin, dehorning paste by Dr. Naylor. So yung instruction and directions kung paano gamitin nandito. Tapos kung ano yung mga bawal, ayan, meron siyang ito, nandito na lahat. Kung gusto nyo malaman yung tamang proseso. Pero for the sake of this video, explain natin isa-isa. So ang laman niya is ganito ang kulay. Since wala naman tayong i-dehorn ngayon, ayan, oh. Since wala tayong i-dehorn, explain ko na lang isa-isa. Ayan, for the sake of this video, explain natin isa-isa. So halimbawa, 6 days old yung inyong bisiro. Ang gagawin ninyo is gagamit kayo ng razor or kahit gunting man lang, basta malinisan lang yung
area nung may sungay. So after nyo malinisan, magpe-prepare kayo ng duct tape. For example, ito yung duct tape. Since naubusan tayo ng duct tape, i-demonstrate natin gamit itong isang klase ng tape. So kailangan talaga duct tape. Ano nga ba yung duct tape? Yung parang silver, ginagamit na pangpak sa mga sa mga parcel. Mas matibay kasi yun eh. So halimbawa, ito yung duct tape. Gugupit kayo ng square, dalawang square. So ipapahid nyo ito, Dr. Naylor. Yan, dehorning paste. Siya nga pala, nabibili ito sa Shopee. Ang halaga is 1,000 pesos mahigit. And pang matagalan na. Marami ng heads ng kambing ang malalagyan nyo. So after nyong mabuksan ito, Dr. Naylor, next step is magpapahid kayo ng konting-konti lang. Yung sakto lang na matatakpan yung bukol yung sa may sungay. Yan, sa part dito. Dalawa. After nyong may apply, tatakpan nyo siya ngayon ng duct tape. Ganyan, parang ganyan. Tatakpan nyo ng duct tape. After nyo matakpan ng duct tape, na siyempre pahidan nyo na, natakpan nyo na ng duct tape, and then the next step is you're going to wrap another packaging tape. Yung packaging tape, ang kulay nun is parang brown orange. Ayan, sa mga hindi nakakalam siguro naman, alam nyo yung packaging tape. So first step, pahid kayo, dehorning paste. And then next, tatakpan nyo ng duct tape. Ayan, dalawang square. And then the next step is papalibutan nyo ng packaging tape. So maghihintay kayo ng 30 minutes. Ayan, 30 minutes nyo hihintayin bago nyo tatanggalin yung mismong pinaka-tape. After nyo matanggal yon, kuha kayo ng tissue, pupunasan nyo yung solution. And then after nyo punasan yung solution, kuha ulit kayo ng another tissue. Gamit kayo ngayon ng vinegar or Dato Puti. Yan, yung brand ng Dato Puti. Shout out. So papahidan nyo yon para mat-neutralize yung solution. And then after nun, hindi natutubo yung sungay. So ganun lang siya kadali guys. Hindi siya gaya nung pinapaso na medyo masakit sa mga alagang kambing. Ano yun? Stressful yun sa kanila. So ito, ipapahid nyo lang, less hassle na, at hindi nakakaawa yung mga alaga nating kambing. So by the way, kanya-kanyang practices lang naman yan kung saan kayo mas sanay. Pero sa atin kasi, since hindi tayo marunong nung old process na dehorning gamit yung bakal na pinapaso, ito yung way natin kasi mas madali siya eh. Ayan, ito yung gamit natin, Dr. Naylor. So may mga ibang brand kasi ng dehorning paste. Yun nga lang, tinry kasi natin yun kay Tamtam eh. Ayan yun nandun. Hinahiram natin sa kaibigan natin. Ang nangyari, tumubo pa rin. So much better na mag-invest kayo sa mga branded or kilalang brand gaya nito. Ito, subok na to, Dr. Naylor. So shout out Dr. Naylor. Ayan. Nabili nga pala natin to kay Monkey Agri Ventures sa Shopee. So habang meron pa, tsempuan nyo na kasi mas mura yung bigay nila. Ayan, nagkakalaga lang ata to ng 1,400. Ayan, I think 1,300 to 1,400. Sa iba kasi to nasa 2,000 na. Mga tropa no. Ayan oh. Natutuyo na nga siya eh, oh. After matuyo yan, magtutuklap na yan. So hindi natutubo talaga yung sungay. Ang kagandahan kasi nun, hindi na nga sa mga kasuwag just in case na lumaki na sila. So double purpose yun. Maganda talaga yung dinidehorn natin yung mga alaga natin. For safety na rin ng ating mga breeders, ganyan, mga owners. Tsaka para pag yung halimbawa may nagbuntis din na kambing, hindi na nila masusuwag. So yun din yung isang dahilan minsan kung bakit nakukunan yung mga inahin natin pag nagsusuwagan sila. So ayan yung update sa nila oh. So mga tropa no, recap lang tayo kung ano yung mga kailangan natin. Siyempre unang-una itong dehorning paste. Pangalawa yung duct tape. Pangatlo packaging tape. And then pang-apat vinegar. So yun lang yung kailangan, yung apat lang. Pinaka-importante ito. Bibili nyo sa online. Yan. Yan yung brand. Sabihin na natin. Para malaman na rin ng ating mga backyard farmers. Mas madali kasi ito. Tapos expiration date niya is, ayan o.
August 27. Hindi. Tama. August 2027 pa expiration date. Matagal-tagal pa nating magamit. So, dinidihon lang naman natin para maganda na rin tignan. Tapos, iwas na rin sa panunuwag nila. Mga tropa, no, sa mga gustong magpa-stud pala, ito yung ating bulugan, Anglo-Nubian. Anglo-Nubian. So yan lang muna ang ating video for today mga tropa. Sana ay may natutunan kayo. And may mga tanong kayo, mag-PM lang kayo sa aking Facebook page, Entong's World. And then sa mga hindi pa po nakapollow doon sa ating FB page, mag-follow na rin po kayo para mag-usap tayo regarding dito sa na-experience natin dito sa ating farm. So regarding sa kambing, sa manok, o kahit sa ano pang alaga yan, wag lang sa mga ahas, yan yung mga exotic. So wala tayo yan. And shoutout po sa ating mga viewers, and then sa ating mga new subscribers. Thank you very much sa pagsuporta sa ating YouTube channel. And then see you next time guys. God bless. Ingat po lagi. Bye bye.